Sa bahay ni Kuya, naging libangan at bonding na ng housemates ang gumawa ng awit at kumanta. Ano lyrics? Nung nagsusulat kami ng kanta, Kuya, hindi naman namin nabubuo talaga basta-basta yung isang kanta na mag-isa lang, Kuya. Kaya kinakailangan po namin na magtulungan, kumbaga mas napatibay po namin yung pagsasamahan namin dahil nga ho, siguro every time na nagsusulat kami ng kanta, kumbaga ambagan kami ng mga ideas, Kuya, para mas mapaganda po yung kanta na ginagawa namin. Kaya yun po, mas naging close po kami sa pamamagitan po ng pag-ambag ko siguro namin. All the memories and times I spent with you makes me wonder if all you said was true. I really hope you're happy. Sa piling niya. Pati ang kanilang naging mentor na si Ko Auntie Melay ay bumilib sa kanilang talento sa paglikha ng mga kanta. So you have your own composition? Because I have my own decomposition. Your composition? I'm just gonna sing See You Happy. I'll sing it. Yeah. Di mo kailangan papatunayan ang iyong sarili kay narako diri mabuntag. Oh, gabi. 'Cause I wanna see you happy. Bisag wa ko nimo gipili. Grabe naman yan. Uy! Gaano karami nga ba yung kanta na nagawa ninyo rito sa loob ng bahay ko? 15, kuya! Diyan 11! Good job! That's amazing, right? At lalong kuminang ang kanilang talento nang magtanghal para sa kanilang Bistag Musical. At kami ang pamilya Santiago, magkasama saan man patungo. Ano man ang problema ay aming makakaya, basta't magkakasama. Oo nga, at sabi sila, ang cute naman. Parang gusto siya sa'yo. Gusto mo rin ba to? Ano? Ano ba? Unsa man Bakit ako? kay nakagusto ko nimo. Ano ba? Unsa man Bakit ako? kay nakagusto ko Sa'yo. Bisag imong gusto, laing tao. Mura kag bituon nga gasig ka sa gabi. I wanna see you happy. Bisag wa ko nimo gipili. There's no language barrier in music. Therefore, mas napapa-strengthen talaga namin yung song at saka yung friendship na din and the bond. Kasi naaambag namin yung different languages kung saan kami, pinalaki, nanggaling, ganun, Tagalog, Bisaya, English. Kaya doon din ang buo yung See You Happy and most of our songs, that's Yeah, why it's actually. multilingual. Kaya, yay! Maliban sa magandang bonding nyo, I think ito yung isa sa mga batches na sobrang musically inclined. Like, ang dami nyong naggawang kanta, dami nyong mga performances dito sa loob ng bahay ni Kuya na nag-translate sa outside world. And I have to say congratulations dahil ang ganda ng reception ng batch na ito, lalong-lalo sa mga kapamilya natin, no? Paano nga ba kayo nag-bond musically? I think me and Rain. Kayong dalawa. Most of a lot of the conversations me and Rain have inside the house is about music. I believe lahat nakatungtong na sa ASAP stage. How does it feel na, to be part of those big stages, big performances? And balita ko, grabe yung taong pumunta sa mga mall shows nyo. Sobrang overwhelming ho at masaya. Siyempre, bukod ho sa nakatungtong dun sa stage na yun, nakapag-perform po dun, yung makakasama pa ho yung ibang artist na kinikilala ho talaga sa larangan ng pagsayaw, ibang klase na ho. It's different now because I'm in a boy band. It's really fun because they all play instruments as well. But yeah, it's crazy because it's something that I used to always watch.
Congratulations! Blessings Sa talaga. bahay ni Kuya, bumida sa bonding ni Colette at Binsoy, parang may naalala dito si Kuya. Kaya sa isang special task, nag-transform ang dalawa para sa performance na di malilimutan ng housemates. Introducing your performers for today, Zu Colin and Don Chang Ge. And your live singer, Jared. Since the day that we met, I can't believe that we're meant to be together, and whatever it is now. Alone, alone without the kisses on my forehead every night. Oh no, I know your love is with me oh so tight. Kapag nakikita ko po yung mga performance namin ni Colette, natatawa po ako. Natatawa po ako na di ko po maintindihan. Sobrang proud po ako sa aming dalawa. Nagawa po namin yun dito po sa loob ng bahay niyo, Kuya. Siyempre, once in a lifetime po yun. Tsaka pinaka-memorable po yun na nagawa namin dito sa loob ng bahay mo, Kuya. Gaya nga po na sabi ni Binsoy, Kuya, once in a lifetime lang po kami nakakapagsayaw dito sa loob ng bahay niyo, Kuya. So sana po, mabigyan po kami ng once in a lifetime na nasayaw kaming dalawa po, Kuya. Sayawin po namin yung ano yun, yung crazy. Yeah. Kasabay ng paglalim ng pagkakaibigan ni Colette at ng boy housemates ay siyang pagdating ng bagong housemate na si Fiang. Paano nga ba ito nakaapekto sa unang samahang na buo na sa loob ng bahay ni Kuya? Malakas yung chakra. Napakalakas ng chakra. Agoy! Nanginginig yung kamay ko. Napakalakas ng chakra. Huwag mo kasi ako patalayan para hindi kayo mampas. Parang kasalanan namin, ah. Ganun yung technique doon. Suotin ko muna ang gear ko. Pero mo ako niyan, Binsoy. Si Binsoy po kasi, Kuya, siya yung klaseng tao na kahit wala kang gawin, siya mag-a-approach sa'yo. Kasi makapal kasi mukha nun, Kuya, ni Binsoy eh. Yung vibes din and yung humor din ni Binsoy, very magaan din, Kuya, talaga. Kahit anong gawin mo, sasabayan ka sa trip, tatawanan ka lang. Alam mo, yung mga best friend vibes talaga, Kuya, si Binsoy. So, hindi ako nahirapan sa kanilang dalawa. Kaya ko yan. Ay, pamo. Gusto ko lang. Dito na ako, dyan ka na para nagigisa Ayoko. buwan tayo. Gusto ko katabi kita. Hindi mo ba ito nakikita? Sarap mag... Ito. Ay, gusto ko. Hindi mo ba ito nakikita? Tanggal ka ng isa. Tanggal ka ng isa. Kakain mo sa kanya. Sige, gusto ko yan, Jay. Gusto ko yung plano mo. Sige. 1, 2, 3. Joke lang. Kay JM po kasi, sobrang liit lang mundo namin dalawa, Kuya. Actually, dito ko lang po nalaman sa loob ng bahay niyo po na yung mga friends ko po is friends niya din sa labas. And kasi din yung humor po ni JM, Kuya. And yung vibes po ni JM, magaan po talaga. So parang hindi po ako nahirapan kay JM na makipag-close. Hinga mo siya. Mag-isa siya siyang buwang siya. Samahan mo na. Ba? Di ba yung friend mo siya? No. Ano naman? Meron na naman. Ay, ako yan! Hindi Hindi ikaw siya yan. yan. Di ba? Ay siya may gawa nito. Ay, si Binsoy pala. Oh, sige. Topic ng kaibigan yan. Topic ng... Si Piang yun. Sinungaling na yan, Basta si Mami Piang. Norm. Every time na nasasaktan ako si Piang na. Hoy, Iseset ko na yun. Nag-change yung pet peeve ni JM. Oo. Hindi na si Colette, si Piang na. alay ka dito, Piang. Dumistansya si Colette. That's not my thing. You want people to insert when Them. you're in the group. Huh? You want people to come in when you're there, but you don't like going in. Yeah. Okay. Noted. She doesn't like to go in, she likes to go out. Then stay out inside. You're crazy. They're crazy, bro. Ayaw kasi maging people pleaser. Sino ikaw? Ako. Kasi gano'n na ako dati. Natuto na ako. Ayoko nang magsabi na, Uy, dito naman kayo sa akin kasi ganito, ganyan. Ganon yun. Kung parang ayaw ko lang na na i-please ko kayo. Tapos parang
punta lang kayo sa akin kasi ganito, ganyan. May dahilan, parang ganun. Kaya, okay, dito na muna ako kaila Kanata, kaila Kuya Patrick. My role in that group is to happy kayo. So, Yeah, but bakit nobody has a role. You shouldn't have a role to give yourself. Yeah, I know. Happy. You Don't should judge just be me. Gusto ko lang yung dati good na tayo magkasama. Siyempre, may bago. Siyempre, doon kayo, di ba? Kasi gusto niyong kilalanin, gusto niyong maging friend and something so on, gano'n. Pero yung point ko lang is, hello, I'm here. I'm here. Okay. I'm the first. And then, we don't know if makakalabas or makakastay ako dito. So, parang, nominee ako, oh, hello. Baka nakakalimutan. Parang ganon ba? But you want us to To enjoy cherish the cherish moment. the time with you since you. Sa mga sumunod na araw, nagbahagi ng saloobin si Colette kay Patrick. It's okay. At least, honest ka sa nararamdaman mo. Di ba? Hindi lahat kayang magsalita ng ganyan na, nagsiselos ako, hindi ko kaya, or takot akong, Sinabihan ko nga si sino? si Ate Noemi. Na ano? Yun, yung nagselos ako kasi parang mas close na sila sa bago, parang ganun ba. Tinatry ko makipag-close pero parang gusto ko kayo pa din. Ano sabi ni sa'yo? Sabi niya lang na baka daw it's time to para makibanding daw ko sa iba. Walang yun. Hindi naman porket na may kinikilalang bagong friend, yung mga friends mo, iiwan ka na. Siguro kaya mo nang feel yan kasi baka may trauma ka na dahil nga before sa mga friends mo, sasabi mo lagi ka na left out, di ba? Oh, gulat kayo, no? I think hindi alam ng karamihan yung munting pagtatampo ni Colette sa kanyang mga kaibigan na sina Binsoy at JM dahil sa pagdating nga ni Fiang, di ba? Nakita ko yung reaction mo kanina. Sabi mo, uy, meron palang ganyan. Si first time nilang malaman yan. Pwede mo bang explain? Hindi ako nagtampo kay Fiang kasi kinuha niya tong dalawa sa akin, hindi. Ay, nagtampo ako sa kanilang dalawa kasi parang kinalimutan na nila ako. Hindi na nila ako pinansin. Nagagalit ka ba? Ayaw ko na. Nagagalit ka ba sa Galit ako. So, yun po. So, parang, ay, kinalimutan na nila ako. Pero hindi naman siya bad kasi kung hindi dumating si Fiang, hindi din ako ganito ka-close sa ibang housemates. Ngayon, ano man sabi niyo dun, boys? Kasi yung pagsabi niyo yun sa amin, in-explain din namin yung side namin yung JM na hindi ka naman namin kinalimutan. Kusang lumayo ka lang talaga sa amin na like... Piling ka. Totoo niya naman sinabi namin eh. Kalimutan mo na yun, Colette. Yung sinabi namin na hindi ka namin kinalimutan. Sadyang nanibago lang kami. Medyo lumayo ka sa amin nung kumbaga naging close namin si Piang. Medyo nag-adjust ho siya at hindi mo siya namin nakakausap masyado. Ganun po. At least, okay na ngayon. Ikaw naman, Fiang. Kasi nung unang dating ko talaga kay Rob, ang ligalig. Naiinis siya sa akin. Nagtatakbo-takbo. Nung unang pet-peeve ko siya, Kuya Rob eh. Kasi sabi ko, totoo talaga. Ayoko nung kaugali ko. Ako din, Kuya Rob. Kaya nung una, pet-peeve namin isa't isa. At nagwo-work yung friendship na to, ha? Ang galing, ha? Wala pong sinasabing bad thing about sa kanya. Kahit konti lang. Makapanood mo naman kung meron. Ito pa nga ang bigay niya sa akin na ring. Ang gandang simbolismo nito, no? Na because of that, you're part of her ring of friendship. Yeah. Diba? Nandun ka sa circle, nandun ka sa ring niya.